Isang grass owl sa South Cotabato matagumpay na nailigtas. Samantala, Project Laya isinagawa ng Iwahig and Pinal Farm kasama ang Integrated Bar of the Philippines. Yan at iba pa sa Express Balita ni R.R. Tubise. Isinagawa ng Iwahig Pinal Farm ang Project Laya kasama ang Integrated Bar of the Philippines upang magbigay ng free legal assistance sa mga persons deprived of liberty, kung saan abot sa 42 PDLs ang nabigyan ng tulong legal bilang bahagi ng patuloy na pagsuporta sa kanilang akses sa hustisya. Aabot sa 19 na individual ang mga nagreklamo laban sa isang mapang-abusong freight forwarder kaugnay ng mga balikbayan boxes na hindi dumating o matagal na naantala. Ayon sa investigasyon ng National Bureau of Investigation, wala na umanong aktibong opisina ang sinampang kumpanya. Sa tulong ng Bureau of Customs, patuloy ang paghain ng mga kaso upang mapanagot ang mga sangkot at matulungan ang mga biktima. Nananatili ngayon sa Personal Holding and Accounting Unit sa Camp Crame ang 11 pulis mula Pangasinan na sinibak sa pwesto. Nag-ugat ito sa operasyon ng National Bureau of Investigation sa iba't ibang lugar sa Pangasinan na nagresulta sa pagkaaresto ng mahigit 170 individual na sangkot sa weteng. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, epektibo ang relief order nitong April 27. Matagumpay na nailigtas ang isang grass owl noong Martes nang makita ng isang residente sa palayan sa barangay Lamlahak, Lake Cebu sa South Cotabato. Agad itong dinala sa Ala Valley Protected Landscape Protected Area Management Office para magamot ang mga sugat na mula sa hinihinalang tama ng tirador. Panawagan ng mga otoridad sa publiko, protektahan ang mga hayop sa kagubatan at iwasan ang pananakit o ilegal na pagdakip sa kanila. R.R. Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.